po ang Diyos sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inangalan po ang lahat, masin tayo para sa ating umagang panay. Mga kapatid, nais po ng Diyos na ialay natin ang ating sarili at ang ating puso sa Kanya. Wala po tayong isipin sa umagang ito, kundi ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, lahat ng nilalang at bagay. Panginoon, tunay nga po napakabuti mo. Nararapat lamang po na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong pinagkaloob sa amin mula sa aming pag-ising sa umagang ito, Panginoon, at sa pagkakaloob po ng buhay na Panginoon sa araw ito. Lord God, tunay nga po napakabuti mo, Panginoon, sapagkat patuloy mo po kaming dinadala, Panginoon, sa bahay sa bahay ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan, ingatan at gabayan. Panginoon, narito po kami upang magpasalamat at sambahin ka. Humingi ng tawad sa lahat ng aming nalagong pagkakasala mula sa isip, sa salita at gawa. Panginoon, alam po namin napakabuti mo. Alam mo kung iibig mo ang lahat. Panginoon, narito po kami at nagsusumangan sa iyo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa sa sambahan ito, pagkasabay sa sambahan ito. Lord God, hinihiling namin sa iyo, ingatan mo po sila at gabayan. Panginoon, tiligtas sa mga kapahamakan. Lord God, pwede po, Panginoon, hinihiling ko po sa iyo na ang taong gagamitin mo, Panginoon, upang manibahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita, ay bigyan mo po ng kalakasan at pindin, Panginoon, ng lahat ng mahawik at tutugtog, Panginoon. Ipagkaloob mo nawa sa kanila, Panginoon, karunungan na nagmumula po sa iyo. At ang pag-ibig, Panginoon, maglagana, Panginoon. At muli, Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon, pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, biyaya na akong nagsasabi, Lord, na ikaw ay aming mapapurihan at ikaw ay aming sambahin. Panginoon, salamat. Lord God, hinihiling ko po na lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa mga oras pong ito, ang aming mga kapatiran, mula, Panginoon, sa kanilang physical, mental, spiritual. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan. Lord God, sa iyo po kami lalapit. Tunay nga po naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible. Kapag tinawag namin ang iyong pangalan, ikaw ay lalapit at kami yayakapin at pagagalingin. Sa lahat ng aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Sa lahat ng aming pagsubok, Lord, ikaw ay laging nariyan. Muli, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi at sabihin na a blessed morning to you. Ako tayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Pwede po bang patakpakan natin si Lord? Malakas. Palakpak na ayun lang ang namin. Amen. So allow me to read this word from Psalm 62. Ang ating pong kakantahin ay nagaling po sa sulat sa Psalms. Ito po ay nakasulat doon. So ito po ang sinasabi, let all that I am wait quietly before God. For my hope is in Him. He alone is my rock and my salvation, my foundation where I will not be shaken. My victory and honor came from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. O my people, trust in Him all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoon ang ating sandingan? Amen? Sa
extreme trials, nahihirapan tayo nagkakasakit, ang daming problema. Alam natin sa tayo lalapit that is only to the Lord because He is our refuge. Alam natin na Siya lang ang ating tanggulan, Siya lang ang hindi mangiiwan sa atin. Amen? Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Lord. At awitin po natin ang Panginoon. Amen. My soul will wait patiently to the Lord. Amen. When the enemy surrounds and my heart grows faint within, when the darkness overwhelms and my fears are pressing in, I will trust in You, Lord. In this darkness I will wait. I will stand upon Your word. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for Lord, my song. You're my song and my shield. In the midst of everything, through the weak and never they will vanish like a breath. Yes, I know the God of joy. Satan's evil plans will fail. In Your power I'm secure. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for You. You're my comfort, You're my comfort. I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for You. This is love I can't explain. This is mercy our reason. Through Your sacrifice and great, I have peace that's undeserved. For the battle has been won, and I feel no shame or loss. Now this King of Pentecost, You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul
Jesus, for all the things you have done to us. Amen. For you are good. And want to praise you, want to worship you. Let's lift our hands to God. Acknowledge His presence in the midst of us. Do you believe that God is with us right now? Amen. Let us sing for His goodness. There are times that healed us, rescued us, lifted us from all the pressures of this world, from all the trials, lahat ng kahirapan. He has been good. Napakabuti ng ating Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and
Holy and holy. The name is the highest. The name that is the greatest. All creation, all dominions, and all positions. You are the greatest. For you alone
Alam ko po na bumababa at lumalapag sa ating kalagitnaan ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen? Sino po sa inyo ang pumunta ng may pangangailangan ngayong umaga? Taas ang kamay. Alam ko bawat isa sa atin may iba't ibang pangangailangan. Ang kasagutan ay ang Panginoong Jesus. Eh bakit hindi po natin ilapat ang ating mga kamay sa ating mga katabi? And let's just pray for one another. Let's just bless each other. Let us release God's blessings as we pray to the person next to you. Let us turn this sanctuary, this house, into a house of prayer, believing that we are in the presence of our Heavenly Father who loves us and who will never leave us, who will never forsake us. Let us come boldly before Him, knowing that in times of need we will receive mercy. God, we ask for your healing touch. We ask for your strength. We ask for your provision for every need, Lord God. We ask for your peace. We ask for your joy. We ask for your renewal in our minds, in our hearts. Thank you, God. We know that in Christ we have everything we need. In Jesus' name, amen, amen. Come on, put your hands together, church. Come on, let's love our Lord by worshiping Him. Come on, we clap offering to Jesus. He's worthy of all our praises. Let us shout, Jesus! Jesus! Thank you, Lord. Thank you, God. Patingin po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan, sa likod ng Happy Lord's Day, kapatid. At sabihin mo sa kanya, masaya ako na narito ka. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Bago po tayo maupo ay bigyan niyo po ako ng pagkakataon na basahin sa inyo ang talata na ating pong pag-aaralan ngayong umaga dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 1, talata 28 hanggang 29. Ganito po ang ating matutunghayan. Kaya nga, ipinapangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinibigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon ay ihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salitang ito na amin pong pag-aaralan. Bigyan niyo po kami ng espiritual na mga tenga upang maarok at maunawaan namin ang bawat salita
na aming mapapakinggan ngayong umaga. Sa aming pong kawalan, sa aking kawalan, Panginoon, ay maranasan po namin ang inyong kasapatan at kalakasan, Panginoon. Papasalamat po kami sa kapatawaran ng lahat ng aming pagkakasala. Alam po namin nakakalapit kami sa inyo ng buo ang loob sapagkat kami ay mga anak mo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa palakpakan po natin ang ating buhay at tunay na Diyos. Pwede na po kayong maupo, brothers and sisters. Espesyal ang year 2025 sapagkat ipinagdiriwang natin ngayong taon ang ika-500 taong anibersaryo ng Radical Renewal na kinikilala rin bilang Anabaptist Movement. Iyan ang dahilan kung bakit natin tinatawag ang araw na ito na Radical Renewal Sunday. Pwede po bang batiin natin ang ating katabi? Sabihin natin sa kanya, Happy Radical Renewal Sunday. Ang Radical Renewal ay formal na nagsimula noong January 21, 1525 sa Zurich, Switzerland noong magpabautismo sa tubig ang 3 lalaki bilang tugon sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa kanilang pagsisiyasat ng Word of God, natuklasan ng mga lalaking ito na ang bautismo ay iginagawad lamang sa mga taong may pangunawa na sa gospel at may sapat ng kakayahan para magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Kaya isinulong po nila yung tinatawag noon na adult baptism. Ang Radical Renewal o Anabaptist Movement ay tinatawag na radical renewal sapagkat ito ay isang mapangahas na kilusan ng mga Kristiyano noon na naglalayong ituwid ang mga maling gawi sa loob ng simbahan ayon sa mga natuklasan nilang itinuturo talaga ng salita ng Diyos. Ang sabi po ni Matthew Mahon, the Reformers desired to reform the existing church. The Radicals desired to create a new church based on their theological convictions. Yan ang dahilan kung bakit sila tinatawag na radikal. Kasi mahalaga sa kanila na maitatag ang simbahan ayon sa katotohanan na alam nilang itinuturo sa Biblia. Sobrang radikal nila noon na kahit pa sila'y usigin, ipakulong at patayin, kagaya po na nakikita ninyo sa picture, sinusunog sila ng buhay, hindi po nila yan alintana dahil mas pinapahalagahan nila ang pagsunod sa salita ng Diyos at pagsunod kay Kristo kaysa sa tao. They were not people pleasers. They were God pleasers. Napakaraming pananaw ng Radical Renewal na pwede nating pag-usapan ngayong araw. Pwede din nating silipin ang Radical Renewal sa iba't ibang anggulo nito. Kagaya ng pananaw nito sa baptism, sa Holy Communion, sa gera, sa church, sa relasyon sa pamahalaan, at iba pang mga anggulo. Ngunit kagaya ng nasabi ko kanina, kulang talaga ang isang araw upang maisa-isa natin ito. Kaya ngayong umaga ay minarapat ko po na mag-focus na lamang sa isang aspeto ng Radical Renewal, at ito ay ang pananaw ng Radical Renewal sa Word of God o ang Biblia. Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay tinawag natin ganito: ang Radical Renewal at paglalim sa salita ng Diyos. Kagaya po ng lahat ng Bible-believing Christians, naniniwala ang Radical Renewal sa prinsipyo ng sola scriptura
o Scripture alone? Pwede po bang basahin natin ang mga salitang yan? Sola Scriptura, Scripture alone. Now, ano po ang Tagalog dyan? Ang Tagalog po dyan ay Biblia lamang. Pastor, ano ba ang kahulugan ng sola scriptura? Ano ba ang meaning ng scripture alone? Nais ko pong hiramin ang paliwanag ng ating kababayang pastor na si Derek Parfan. Ang sabi po niya, ang Biblia ang ating final authority sa ligan at batayan ng kung ano ang dapat nating paniwalaan at kung paano tayo dapat mamuhay. So sinasabi po ng pastor na ito, hindi yung sinasabi ng tao, hindi yung puro-puro ng taong bayan ang saligan at batayan natin kung ano ang dapat nating paniwalaan at tindigan bilang mga Kristiyano. Sinasabi po ng Sola Scriptura na Bible lang ang autoridad natin sa ating buhay. Ito ang pinagkukuhanan natin ng dapat paniwalaan at ipamuhay bilang mga Kristiyano. Maliwanag po ba kung anong kahulugan ng Sola Scriptura? Kamukha din po ito ng sinabi ni Wayne Grudem na ating pong iniliwat sa Tagalog. Ang sabi po niya, ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang ultimate definition kung ano ang totoo at kung ano ang hindi totoo. God's Word is itself truth. Tingnan natin dapat ang Biblia na ultimate, the highest standard of truth. Ito ang sukatan ng lahat ng nagsasabi kung ano ang katotohanan. Kayo po ba ay payag sa paliwanag na ito? Hinanang amen ang mga taga-blessings in the Word. Palagay ko po lahat ng Bible-believing Christians ay mag-a-agree sa explanation na ating binasa. Walang tututol. Biblia lang naman talaga ang dapat na basihan ng ating pinaniniwalaan at ipinamumuhay. Pastor, kung lahat naman pala ay naniniwala at nag-a-agree sa sola scriptura o scripture alone, saang banda na iba ang radical renewal? Ang totoo, wala naman talaga silang pinagkaiba. Lahat ng Bible-believing Christians, yan ang tinitindigan. At hindi lumihis ang radical renewal dito nung ito ay umusbong. Saan po na iba ang radical renewal? Eto po, may mga ilang emphasis o may mga ilan pong pagdidiin ang radical renewal na hindi po masyadong idiniin ng other churches, lalo na noong araw. Kaya ngayong umaga, titingnan po natin ang tatlong aspeto ng sola scriptura na unique o natatangi sa radical renewal o mga Anabaptist. Magugulat po kayo, itong mga bagay na ito ay isinusulong na natin for 21 years dito po sa ating community sa Blessings. Yun po natin ang unang aspeto. Number 1, ang Biblia at ang banal na Espiritu. Everybody say, Holy Spirit. Pinaniniwalaan po ng simbahang Katoliko noong unang panahon, ulitin ko ha, noong unang panahon, hindi po sa panahon natin. Pinaniniwalaan ng simbahang Katoliko noong unang panahon na ang ordinaryong Kristiyano ay walang sapat na pangunawa para intindihin ang Biblia. Uulitin ko noong unang panahon ha, baka ako ay ma-misinterpret. Ibig sabihin, more than 500 years ago, to be exact. And to be fair, ayaw ko pong sabihin na ganyan pa rin ang pananaw ng nabanggit kong church sa panahon natin. Noong araw, pinaniniwalaan po ng Catholic Church na ang karunungang kailangan para ma-interpret ang Biblia ay ibinigay lang daw ng Diyos sa mga pari, mga bishops, at sa Pope. Kaya ang misa nila noong araw ay Latin o Latin ang salita. Kahit hindi naiintindihan ng mga tao, okay lang. Naniniwala kasi sila na delikado
na hayaang magbasa ng Biblia ang mga pangkaraniwang tao. Gusto niyo po ng proof? Tingnan po natin kung ano ang sinabi nung kasalukuyang Pope 500 years ago, noong taong 1559, si Pope Pius IV. Ito po ang sabi niya, "If the reading of the Holy Bible in the vernacular," pag sinabi pong vernacular, sa katutubong salita, "is permitted generally without discrimination or without limit, more damage than advantage will result because of the boldness of men." Kung ang pagbabasa daw ng banal na Biblia sa katutubong wika o sa wikang nauunawaan ay papayagan, mas maraming pinsala kaysa sa kapakinabangan ang magiging dulot, ang magiging resulta. Kaya po nung araw, hindi pinapayagan ang pangkaraniwang tao na basahin at ipaliwanag ang Biblia. Pwede lang humawak ng Bible, mga bishops, mga pare, noong unang panahon. Okay? Sa panahon naman ni Luther at ng mga protestante, nagkaroon po ng malawakang pagbabago. Sa panahon nila, isinalin sa wikang naiintindihan ang Bible, hindi na sa Latin, at ini-encourage na ang pagbabasa nito. Kaya lang, hindi agad-agad mawala yung nakaugalian ng mga tao. Kaya sa panahon ng mga sinaunang Protestants, yung mga tao umaasa pa din sa paliwanag ng pastor at ng mga ministro. Hindi pa rin talaga nila binabasa ang Bible. At napansin to ng radical renewal. Kaya nung umusbong ang kilusang ito, nung dumating ang radical renewal, mas nabigyang diin nila. Talagang pinapaulit-ulit nila, ine-emphasize nila na lahat ng Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon? Ulitin ko. Lahat ng Kristiyano, ayon po sa radical renewal, lahat ng Kristiyano, anumang edad, anumang kalagayan sa buhay, pari man o hindi, pastor man o hindi, ay may kakayanang unawain ang Word of God. Bakit? Kasi sapat ang Holy Spirit upang tulungan sila. Narinig yung sinabi ko? Kaya akong kausap. Narinig nyo? Lahat pwedeng magpaliwanag ng Word, lahat pwedeng magpaliwanag ng Biblia, kasi taglay natin bilang mga anak ng Diyos, ang Holy Spirit. Amen? Amen. Tanungin mo nga yung katabi, sabi mo sa kanya, nasa iyo na ba ang Holy Spirit? Kaya ito po ang tinindigan ng radical renewal na hindi masyadong nabigyang diin ng mga naunang Protestants. Ang banal na Espiritu talaga ang nag-i-interpret ng Biblia. At sino mang ginagabayan ng banal na Espiritu ay makakaunawa ng mga itinuturo nito. Tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo sa kanya, kailan ka huling nagbasa ng Biblia? Alam niyo ba, 500 years ago, yung pananaw na yan ay napaka-radikal. Nakaka-iskandalo. Kasi nga nung araw, itinuturo kailangan mong umasa sa pope, sa pare, o sa pastor para maintindihan mo ang Biblia. Don't rely on your own study. Kailangan mo ang mga taong ito. Now, ito pong itinuturo ng mga radical renewal people or mga Anabaptist ay hango din naman sa Biblia. In fact, yan po ang itinuturo ng Panginoong Jesus sa John 16 verse 13. Na ang sabi niya, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang naririnig niya, at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Sino daw ang tagapagturo natin? Yung Holy Spirit. The Holy Spirit will teach us and guide us into all truth.
maging yung mga bagay daw na darating ipapahayag sa atin. Kaya, ang dependence po ng radical renewal noon ay wala sa tao. Wala sa isang established church or council. Wala sa mga popes or bishops ng araw or even pastors. Ang kanila pong dependence in understanding the Word of God ay nasa banal na Espiritu na kayang magturo ng klaro at magpaliwanag sa kanila. Now, hindi lang po si Jesus ang nag-emphasize nito. Maging si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yan din po ang itinuro. Ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, ngunit sa taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan, foolishness. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa saan? Tulong ng Espiritu. Pakisabi sa katabi mo, we need the Holy Spirit. Dagdag pa ni Apostol Pablo sa next verse, sa taong nasa kanyang Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya mauunawaan ng mga tao na wala sa kanila ang Espiritu. Amen. Naalala ko po tuloy ang kwento ng ating minamahal na Mami Melly. Sa kanya ko po ito narinig. Ang sabi niya, noong dalaga pa daw siya, sinisikap niyang basahin at unawain ang Biblia. At according to her, nasakit lang daw ang ulo niya. At pakiramdam daw niya ay mababaliw siya kapag binabasa niya ito. Tama ba, Mami? Talagang pinipilit niya, pero pag pocketbook ang binabasa niya, kinikilig siya. Pero pag Bible, parang pakiramdam daw niya, tatakasan siya ng bait. Pero may nagbago. Nung araw na nakilala niya ang Panginoon, tumanggap siya ng kaligtasan, at pinanahanan siya ng banal na Espiritu, bigla daw nagliwanag ang Biblia. At sabi pa niya, nakaka-addict na daw itong basahin, at talagang pag binabasa niya ngayon, parang nangungusap sa kanya in a personal way. Kinakasabikan niya na itong pagbulay-bulayan. At nakakagulat, ang dami na niyang nakikita sa Bible na hindi niya nakikita noon. Dati, di niya maunawaan ang Bible. Ngayon, nauunawaan na niya. Anong difference? Kasi nasa kanya na ang Holy Spirit. Kaya totoo, yung sinasabi ng Panginoong Jesus at ni Apostol Pablo na sapat ang banal na Espiritu para maintindihan natin ang itinuturo ng Biblia. Amen. At muli, yung bagay na yan ang tinindigan. Yung bagay na yan ang ipinaglaban ng radical renewal at ng mga nauna Anabaptist. So sabi po ni Stuart Murray, experience of the Spirit, Anabaptist said, would enable believers to interpret Scripture reliably and faithfully. Anabaptist felt that relying on the Spirit would result in more faithful application of the Scripture than that produced by relying on tradition, learning, or human reason. They saw no necessary conflict between Spirit and written Word. Binibigyan daw tayo ng Holy Spirit ng kakayanang maipaliwanag ng tama ang Biblia. Ang Holy Spirit din daw ang nagbibigay sa atin ng kakayanang manakaran at masunod ang mga tinuturo nito. We need the Spirit of God kasi sa sariling lakas lang natin, hindi po natin kayang sundin ang Bible. Ang daming standards ng Bible, ang hirap sundin. Pero dahil sa lakas na galing sa Espiritu, nakakasunod tayo sa itinuturo ng Word of God. Kalbitin mo yung katabi, sabi mo sa kanya, kailangan natin ng Spirit of God.
Amen. And you know what? Nung araw na ikaw ay naligtas, nasa iyo na ang Holy Spirit. You are sealed with the Holy Spirit. At ang Holy Spirit, hindi na yan aalis sa iyo. Amen. Maaaring minsan pakiramdam mo, wala sa akin ang Holy Spirit. Nalala ko nung bata pa ako, napakababaw ng pananaw ko sa Holy Spirit na kapag kinikilabutan ako during praise and worship, that's the only time na ang tingin ko, oh, the Holy Spirit is here. Tumatayo yung mga balahibo ko. Pero pag walang ganun, ang dry nung worship, sabi ko, ay, yung Holy Spirit kanina. Mali pala yung pananaw ko. Whether we feel it or not, the Spirit of God is in us. Amen. If you believe in Jesus Christ, you believe in the gospel, the Spirit of God is in you, and He will never leave you, He will never forsake you. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alala ko po yung sinabi ng isang Anabaptist martyr, ng pangalan ni si John Clays. Ang sabi po niya, search the Word of God and ask Him for His Holy Spirit, and the same shall instruct you in everything which is needful for you. Ano ang kailangan mong maunawaan? Ano ang kailangan mong maintindihan na hindi mo maarok-arok? Sabi po ng mamang ito, search the Bible, search the Word of God, and the Holy Spirit will instruct you in everything which is needful for you. Siya ang magtuturo ng lahat ng bagay na makakatulong sa iyo. Sapat po ba ang banal na Espiritu? Amen. Nasaan po ang ating reliance ngayon para tayo ay lumago spiritually? Nakakalungkot na marami ngayong Kristiyano na mas pipiliin ang manood ng short na mga reels. 1 minute lang kasi, or 30 seconds. Mas pipiliin nila ang magbasa ng mga short devotionals kaysa sa dumirekta sa Bible. Yung Biblia inaagiw. Yung Biblia ginawang pang-display. Nagawa mo siguro yung Sister Ana. Ginawang pang-display sa altar, nilagyan ng kandila, dinadasalan, pero hindi binabasa. At mas pipiliin manood na lang ng reels o magbasa ng mga short devotionals. Di po sinasabing masama ang manood ng reels. Di ko po sinasabing masamang magbasa ng mga devotionals. Ngunit wag po nating pagkaitan ang ating mga sarili ng pagpapalang pwede nating maranasan mula sa Holy Spirit. Ito yung pagpapala na kapag binasa mo ang Biblia, alam mong sasamahan ka niya, at alam mong pupukawin niya ang isip mo upang maunawaan mo ang sinasabi ng aklat, ang banal na aklat. Kaya mga kapatid, mas i-prioritize po natin ang Bible reading. Amen! Kasi may pangako ang Diyos, pagka sinerch natin ang scriptures, pag binasa natin ang Word of God, tutulungan tayo ng banal na Espiritu para maunawaan iyon. Amen! So go back to the Bible. Go directly to the Word, and the Spirit of God will guide and teach you. Ngayon, tingnan po natin ang pangalawang aspeto ng Sola Scriptura na unique o natatangi sa radical renewal. Number 2, ang Biblia at ang bayan ng Diyos. Sabihin nga po natin, bayan ng Diyos. At sabihin natin sa ating katabi, kasama ka doon. The Bible and God's community. Ang aspetong ito ay kaugnay ng pinag-aralan natin kanina na may kakayanang magpaliwanag ng Word of God ang bawat Kristiyano. Pastor man o hindi man pastor, dahil nasa kanila ang Holy Spirit. At dahil ang bawat isa ay may biyayang ito na galing sa Espiritu, nangangahulugan lamang na kailangan natin ng isa't isa. Sino daw kailangan natin? Isa't isa. Bakit po natin kailangan ng isa't isa? Kailangan natin ng isa't isa upang mapagyaman lalo ang pagkaunawa natin sa Word of God. Ibig sabihin, kailangan natin ng isang Christian fellowship like this.
Kailangan natin ng isang Christian community upang hindi tayo malihis sa pag-aaral natin ng Word of God. Pwede ba ako makarinig ng Amen? Walang Kristiyanong bumubukod. Dahil nasa iyong spirito, pwede mo akong turuan. At pwede din naman kitang turuan. May nakikita kang aral sa Biblia na maaari hindi ko nakikita, kaya i-share mo naman sa akin. At kung sa tingin mo, mali ang unawa ko sa Bible, aba, pwede mo kong itama dahil nasa iyo rin naman ang Holy Spirit at iisang bayan tayo, iisang katawan tayo ni Kristo. And if ever matuklasan kong sumablay ako sa tamang pag-unawa sa isang verse, tatanggapin ko yon kasi ikaw na nagtatama sa akin ay kinasihan rin naman ng Holy Spirit. Nagbabasa ka ng Bible, naging conclusion mo, tatlo talaga ang Diyos. Kung ang tingin mo, nasa iyo lang ang Holy Spirit at hindi mo kailangan ng bayan ng Diyos, ikaw may monopoly ng Spirit, pag may nag-correct sa'yo, hindi mo tatanggapin kasi sasabihin mo, may direct revelation ako ng Holy Spirit. Huwag mo ko itama. Talagang nireveal sa akin ng Diyos, tatlo ang ulo ng Diyos. That's why kailangan po natin ng community, kailangan po natin ng bayan ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ay hindi lang kumikilos sa isang tao lang, kundi sa kanyang bayan. Nangungusap siya sa bawat isa at pwede tayo magpaliwanagan. May counsel. Kaya mahirap yung Kristiyanong soloista. Kasi pwede kang maligaw kung sa tingin mo, sa'yo lang nangungusap ang Diyos at hindi mo na kailangan ng iba. By the way, danas na danas ko po ito. Nung binata pa po ako, ang dami nang nag-prophesy sa akin, si ganito ang mapapangasawa ko. Yeah! Sinabi daw ng Holy Spirit. Takang-taka ako, bakit pa itong... Kaya sana ito ikwento pero don't worry, hindi ko naman siya kilala. Tataka ko, ba't itong babaeng ito na ang laki ng agwat ng edad sa akin, biglang tinatawagan ako, hindi pa uso ng text, landline pa. Tinatawagan ako, dinadalan ako ng pizza, dinadalan ako ng chow fan. Sabi ko, ate, ba't mo itong ginagawa sa akin? Yung pala kaya niya ginagawa kasi nag-prophesy sa kanya yung pastor niya. Sabi sa kanya, yung worship leader doon sa Bible School, sa LTI, ako po yun. Yun ang mapapangasawa mo. Kaya po, delikado kapag walang check and balance na pinag-uusapan natin kung paano nangusap sa iyong banal na Espiritu. Kailangan natin ng bayan ng Diyos. At yun po ay isinulong ng radical renewal. Kasi gustong mabalansin ng mga Anabaptist nung araw, yung nasasabi na, nasa akin ang Spirit of God and the Lord told me, ganyan-ganyan. So we need God's community para mabalansin natin yung mga kuro-kuro natin at pangunawa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Naalala ko ang lecture noon ni Bishop Leonard Burkholder sa First General Assembly ng Filipino Anabaptist Network. Pinaliwanag niya yung kaibahan ng church setup ng Protestant Church at ng Anabaptist Church. Okay? So kagaya po na nakikita ninyo sa photo, sa isang pangkaraniwang Protestant Church, actually kagaya ng setup natin, mapapansin nyo na ang pinakasentro ay alin? Ang pulpit, yung podium. Nakadalasan po ay elevated, kagaya nito. At mas mataas kaysa sa congregation. Siguro para mas marinig yung preacher. Bagaman yung pinahihiwatig ng setup na ito, ang centrality ng Word of God sa pagsamba, hindi may iiwasan na mabigyan ito ng kahulugan na mas nakatataas ang pastor kaysa pangkaraniwang miyembro, lalo na kapag pagpapaliwanag sa banal na kasulatan ng pag-uusapan. Para bang ang pastor siya yung know-it-all pagdating sa Bible. Yung members, makinig lang kayo. Yun yung
parang unfortunate message na naku-communicate ng ganyang setup. Kaya binago po yan ng mga early Anabaptist. Yan niyo po yung sinaunang setup ng Anabaptist Church, traditional Anabaptist Church. Ibang-iba ang setup. Mapapansin po ninyo, nakapalibot sa buong bahay-sambahan yung mga pews o mga upuan. At ka-level ng preacher ang mga dumadalo sa pagsamba. Hindi elevated ang pastor. Walang stage. Pantay-pantay. Meron po yung message kung ba't ganyan ang setup nila. Ito ay upang ipakita na pastor man o hindi, pantay-pantay ang bawat Kristiyano. Pwedeng i-check si pastor kung mali na ang tinuturo niya. At pwede rin mag-check si pastor kung may nagpapakilalang propeta sa church at sinasabi niya, ito ang Word of God. Ini-encourage ng setup na ito ang palitan ng kuro-kuro o paalaman patungkol sa Biblia. Kaya kahit sino ay pwedeng magbahagi ng kanilang reflections or insights patungkol sa Word of God. Pakisabi sa katabi, kasali ka doon. Sabihin mo sa kanya, may mayaambag ka. No one can monopolize correct interpretation of the Word of God. Just because someone graduated from seminary, siya na lang lagi yung tama. Kahit ikaw ay pangkaraniwang Christian, nasa yung Spirit of God and you are actively engaged in a Christian community, you have all the rights para magbahagi din ng Word of God. Ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay sama-sama nating ginagawa bilang bayan ng Diyos. At ito pong katotohanan na ang pagpapaliwanag ng Word of God ay para sa buong bayan ng Diyos at hindi lamang para sa mga iilan, kagaya ng mga eksperto, ay malinaw po na itinuturo ng Bible. Tingnan po natin ang kwento ng mga taga-Berea sa Aklat ng Gawa, 17 verse 11. Tingnan niyo po ito. Titigan niyong mabuti. Okay? Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. So si Pablo yung parang pinaka-pastor ng araw. Okay? Pero meron pong kakaiba dyan na gusto ko gawin din natin sa ating panahon. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Hindi po sila takulang ng tako sa kung sino nagpipreach sa harapan. Ay, sinabi ng sikat na preacher, tama yun. Sinasaliksik nila kung yung napapakinggan nila ay nasa Word of God ba? Makikita natin na hindi sila dependent o hindi po sila asa sa mga tinuturo ni na Apostol Pablo na kino-consider na expert ng araw. Sila mismo ay nagsasaliksik ng katotohanan sa Biblia at tinitingnan pa nga nila kung totoo nga ba ang tinuturo ni Pablo. Pwede ba natin gawin yun? Amen? Maganda ang mag-quote ng paborito mong preacher, pero mas maganda pa rin ang sinasabi ng Word of God. Amen? Pasulat naman ni Pablo sa mga taga-Korinto ay hinikayat niya ang bawat Kristiyano na magbahagi ng kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Makikita natin ito sa unang Korinto chapter 14 verse 26. Tingnan niyo po sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ano kung gayon mga kapatid? Kapag kayo'y nagkakatipon, bawat isa ay may isang awit. I-encircle nyo sa Bible nyo. Everyone, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. Napuna po ninyo yun? Hindi lang ang mga apostol ang pinagmumulan ng aral, pahayag at pagpapaliwanag. Maging ang mga ordinary Christians, hinihikayat noon na mag-ambag ng aral,
pahayag at kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At yan po ang isinulong ng radical renewal. Kaya nung araw, hindi sila paniwalaan, pinapatay sila. Hindi, we should trust the popes, we should trust the bishops. Sabi ng mga Anabaptist, sabi ng mga radical renewal, hindi, everyone can interpret the word of God. Because we are God's church, we have the Holy Spirit. Hindi sila paniwalaan, pinapatay sila. Ilan po ninyo yung sinabi nung sinaunang Anabaptist, si Ambrosius Spittelmeyer. Ikaw alam mo, tama yung bigkas to. Ganito daw ang nangyayari sa mga Anabaptist churches noon sa Austria and South Germany. When they come together, they teach each other the divine word. And one asks the others, how do you understand this saying? Kaya nai-imagine ko po na napaka-interactive ng pagtitipon ng mga Anabaptist noong araw dahil bawat isa ay nagsasalita. Bawat isa dumadaldal at may ambag sa ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganito yung naging dating sa akin ng word. Ganito yung reflections ko sa verse na yan. Hindi lamang ang pastor ang masasabing may dulong. Bawat Kristiyano, bata man o matanda, ay kabahagi sa atas ng Diyos na magbahagi ng kaalaman sa salita ng Diyos. That is radical. Pakisabi sa katabi, that's radical. Radical. Amen. Pari sabihin mo, bakit ako? Wala naman akong pinag-aralan. Grade 1 lang ang tapos ko. You have the Holy Spirit. You are a child of God. May mayaang bagang reflection. Paano po kung mali ang masabi ko? Kaya nga may bayan ng Diyos para may check and balance. Amen? Sama-sama tayo mag-aaral ng Word of God. Amen? Amen. Sa panahon po natin, makikita natin ang pag-usbong ng napakaraming house church movements. Ayan po. Sa iba't ibang bansa, kagaya ng China, North Korea, Vietnam, Iran, at iba pang mga bansa. May tuturing pong radical renewal din yan sapagkat ibang-iba ito sa nakagisna nating simbahan na pastor lang ang nagsasalita at nagpapaliwanag. Sa mga house churches na ito, ang bawat isa ay hinihikayat na mag-ambag ng kanilang nauunawaan sa mga talatang pinag-aaralan mula sa Biblia. Naniniwala kasi ang mga nasa house church na ang ulo ng iglesia ay hindi ang pastor. Kasi ang pastor pwedeng magkamali. Ang pastor ay tao lang din na may kahinaan. Naniniwala ang mga nasa house church na ang ulo ng iglesia ay hindi si pastor. Ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Jesus. Amen. We may not have a pope, but we have a paper pope, the Bible. Amen. At sapat ang kanyang presensya upang gabayan ang bawat bahagi ng iglesia na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Yan pong nangyayaring house churches sa China, napatago, Vietnam, Iran, Indonesia. Inuusig po sila ng government. And that's radical renewal. At sa mga house churches na yan, mapapansin ninyo, kagaya po nung sa Iran, pabilog sila para lahat nakakapag-ambag ng paliwanag sa Bible. At maganda po yung gayanin sa ating panahon. Kaya dito sa blessings, hinihikayat natin ang bawat tahanan na maging simbahan. Bawat pamilya maging iglesia. Ang mga tatay ay maging pastor. May katabi kang tatay, pakisabi sa kanya, pastor ka. Ako, di ba dito ang tatay? Sige, pakisabi po sa mga tatay, ikaw ang pastor ng bahay. Amen? Ay hindi dapat po si nanay ang pastor dahil silang magaling mag-preach. Galing pastor mag-preach ng asawa ko. Nasa kanto pa lang ako. Hindi ko lang po. Ang pastor, ang tatay po talaga ang tinatawag ng maging pastor ng tahanan. At ano po ang role ng tatay? I-gather ang kanyang family para magkaroon po ng
radical renewal sa bahay. Magkaroon ng house church at bawat isa nag-aaral ng Bible, nag-aambag ng kaalaman sa Word of God. Can I hear an amen? Amen. The Holy Spirit is enough and He will guide His church into all truth. Tingnan po natin ang pangatlong aspeto ng sola scriptura na unique o natatangi sa radical renewal. Pangatlo po, ang Biblia at ang Panginoong Heso Kristo. Sabihin po natin, Jesus Christ. Iba't ibang aspeto, kanina Holy Spirit, then pumunta tayo sa community, ngayon naman Jesus Christ. Palagay ko, bawat isa sa atin ay nagmula sa isang pananaw na kaya tayo nag-aaral ng Biblia ay upang madagdagan ang kaalaman natin sa iba't ibang paksa na nauukol sa Diyos. Pinagbubulay-bulayan natin ang Bible upang may matutunan tayong iba't ibang topics. Gaya ng worship, tithing, law, Sabbath, obedience, love, church, discipleship, at mga kung ano-ano pong mga topics under the sun. Tama naman po yan at walang masama dyan. Ngunit sa pananaw po ng radical renewal, meron pong isang grand theme, ang Bible. Ulitin ko ang pananaw kasi ng pangkaraniwang Kristiyano ito, ang Bible, binubuo ng napakaraming themes. Tithing, discipleship, worship, marriage, etc. Pero sa mga radical renewal people, sa mga Anabaptist, pag tinanong mo sila, isa lang ang theme ng Bible. Para sa radical renewal, sinasaliksik at pinapag-aralan natin ang Biblia upang makilala si Kristo at upang makasunod kay Kristo. Para sa kanila, ang pangunahing tema ng Biblia ay si Jesus. Ang 66 books ng Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, ay isang mensahe lamang ang nais iparating. Si Jesus. Si Jesus. Kaya sobrang Christ-centered po ng radical renewal. At yung pananaw na yan ay itinuro mismo ni Jesus. Naalala nyo yung kwento nung road to Emmaus after nung resurrection? Nakausap ni Jesus yung dalawang alagad niya sa daan patungong Emmaus. Hindi na bago sa ng Bible. Sino po sa inyo alam yun? After resurrection, di ba? Nagpakita si Jesus sa dalawang disciples niya na unnamed, hindi pinangalanan. At nag-Bible study sila. Ito po yung sinabi ni Jesus sa Luke chapter 24, verse 27. Tignan niyo po yung sabi ni Jesus. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya. Tungkol daw saan ang scripture? Yung pag tinanong tayo, ang Bible tungkol sa Ten Commandments, sa worship, sa tithing, etc. Tama naman yun. Pero kung si Jesus ang tatanungin natin, sabi niya, isa lang ang grand theme ng Scripture. At yun ay ako, si Jesus. Mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. So nag-Bible study si Jesus. At in-explain niya lahat ng nakasulat sa Scripture, lahat ng sinulat ni Moses, lahat ng sinulat ng prophets, yung buong Old Testament, isa lang daw talaga ang pinatutungkulan. Si Jesus. Siya mismo. At inulit siya ni Jesus sa kanyang 11 apostles and other disciples nung nagpangipangita sila. Sabi ni Jesus sa verse 44, sinabi ko na sa inyo nung magkakasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, tungkol kay Jesus sa kautusan ni Moises, sa mga isinusulat ng mga propeta at mga salmo. Para bang sinasabi ni Jesus, kung mag-aaral kayo ng Bible at hindi nyo ako makita, you are missing the point. Tignan niyo po yung sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verses 2 and 3. Ang sabi niya, ang magandang balitang ito ay ipinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Ang balitang ito ay tungkol kanina sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo.
Iisa lang ang magandang balita. Iisa lang ang gospel. At ito ay makikita natin from Revelation, not from Revelation, from Genesis down to Revelation. At iisa lang ang paksa niyan, si Jesus. Kaya sa ating pagtuturo ng Bible, ito man ay sa Old or New Testament, napakahalaga na maitawid natin ang pagpapaliwanag ng sermon patungo kay Jesus at sa kanyang magandang balita. Yan po ang ipinaglaban ng Radical Renewal. Tingnan po natin ang sabi ng isang Anabaptist Confession of Faith. Sabi ng Confession of Faith na ito, and allow me to read, the message of the Bible points to the Lord Jesus Christ. It is to Him that the scriptures of the Old Testament bear witness, and He is the one whom the scriptures of the New Testament proclaim. He is the key to a proper understanding of the entire Bible. Kaya pag tinuro mo ang kwento ng creation, pag tinuro mo yung kwento ni David at ng kalaban niyang si Goliath, pag tinuro mo yung kwento ni Ruth, kailangan in the end mapalitaw natin si Kristo at ang kaugnayan nito sa kanyang gospel. Ang lumang tipan ay tumitestigo kay Jesus at ang bagong tipan naman ay ipinapahayag ng lantaran si Kristo. Si Jesus, nakakubli siya sa Old Testament. Pero sa New Testament, lantad naman siya. Everybody say, Christ-centered preaching. Christ-centered. Yan po ang pinaglaban ng Radical Renewal. Kaya ito pong Radical Renewal na paulit-ulit kong sinasabi, hindi po ito isang sekta na kung tawagin ay Anabaptist. Ang Radical Renewal ay tungkol kay Jesus. Siya ang sentro nito. Ang mga churches na bahagi ng Radical Renewal ay kailangan maging Christ-centered churches na walang ibang naisin, kundi ihayag si Kristo at ang pagliligtas na ginawa niya para sa ating lahat. Tingnan niyo po kung gaano ka-radical si Pablo. Sabi niya sa chapter 1, verse 28 to 29 ng Colossians. Basahin po natin ng sabay-sabay. Him, referring to Jesus. 1, 2, 3, let's read. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy that He powerfully works within me. Yan po ang mission statement ni Paul, to proclaim Christ. Na sa pangangaral niya ng scripture, walang ibang maitaas kundi si Kristo. Kaya mga kapatid, ang blessings in the Word ay si Jesus. Narinig niyo ba yung sinabi ko? The blessings in the Word is really seeing Jesus in the Scriptures. Ang blessings in the Word, hindi po yung tumanggap ako ng miracle, tumanggap ako ng answered prayer. Yes! Blessings yun ng Panginoon, but the true blessings in the Word ay yung makita mo si Kristo. Nakita mo ang Diyos sa Biblia. Because the Bible is a God-centered text. It's a God-centered book. Ang mensahe natin ay si Kristo. Siya ang ating ipinapahayag. Kaya sa puntong ito, maganda pong pagbulay-bulayan. Gaano tayo ka-Christ-centered bilang mga believers? Na ipapahayag kaya natin si Jesus sa tuwing ipinapahayag natin ang Word of God? Saan kaya nakasentro ang ating mensaheng sinasabi? Na ipapakilala kaya natin si Kristo at ang gospel sa bawat awitin na ating ginagamit sa pagsamba? O mas nakafocus tayo sa kung ano ang usong awit at kung ano ang magandang tugtugi? Pastor, ang matay naman natin sa Sunday, yun nakakakembot, uso yun sa kabilang church. Pero ang tanong, Christ-centered ba? God-centered ba?
Pastor, i-invite naman natin si ganitong speaker. Ang husay niya talagang magsalita, nakaka-motivate. Pero ang tanong, Christ-centered ba? God-centered ba? Yung message ba pinopoint tayo kay Jesus at sa gospel? Gaano tayo karadikal para kay Kristo? Na ituturo kaya natin si Kristo bilang ating tunay na kayamanan at kagalakan? Si Kristo ba ang tunay nating ikinasisiya sa buhay? Tayo ba ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos dahil kay Kristo? O kaya tayo narito pag Sunday kasi ang habol natin ay yung pagpapala at himalang matatanggap natin? Gaano tayo ka-radical for Jesus? Bilang pagkatapos po, nais kong ibuod sa inyo ang mensahe ng radical renewal sa pamamagitan po ng pagpapakita ng larawang ito. Ang larawang inyong nakikita ay larawan po ng pagbitay kay Michael Sattler na isang Anabaptist. Bago siya bitayin, pinutol muna ang kanyang dila. Walang anesthesia, walang paapaalam. Turuan kita ha, para hindi mo naramdaman. Wala po. Masakit yun at bumubulwak ang dugo. Siritan everywhere. Isinakay pa siya sa isang wagon o sa isang kariton, pinarada sa buong bayan, at ilang beses pinaso ang katawan gamit ang nagbabagang tongs, tinutusok-tusok yun sa kanya. Bago siya sunugin ng buhay, nilagyan muna ng mga paputok at pulbura ang kanyang buong katawan, binubura na parang bechi, magic sarap, buong katawan ng pulbura, itinali sa isang hagdan kagaya po na nakikita ninyo, saka naman tinulak ng paharap sa apoy. Sabihin niya po natin, radical. Ganyan ka-radical ang mga Christians nung araw. Hindi nila alintana ang pwedeng mawala sa kanila. Hindi nila alintana ang suffering. Hindi nila alintana maging kamatayan dahil para sa kanila, mas mahalaga ang makasunod sa Word of God kaysa sa tao. Diyan natin makikita kung gaano kalalim ang pagpapahalaga nila sa Word of God. Tayo kaya ay nasa radical renewal pa rin na may pagpapahalaga sa Word of God. Kung wala na tayong pagpapahalaga sa Word of God, wala na tayong time sa Word of God, na we would rather listen to other voices. Naway magtuloy-tuloy ang radical renewal sa ating panahon. Naway masumpungan natin ang isang church na walang ibang nais kundi ang makasunod lamang sa Word of God kahit pa ang kapalit nito ay pintas, pag-uusig at paghihirap. Naway maging church tayo na ang pinapahalagahan ay ang sasabihin ng Diyos kaysa sa sasabihin ng tao. Naway maging church tayo na nagsasabing si Kristo lamang ang aking kayamanan, hindi ang aking buhay. I am radical for Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon and happy Radical Renewal Sunday. Palakpakan po natin. Panoorin po natin ang 5-minute video na ito. Often overlooked, sidelined, and underappreciated is the role that those comprising the Anabaptists contributed to the Reformation as a whole. They were part of what is known today as the Radical Reformation, distinguished from the Magisterial Reformation due to the way that they related to the secular authorities. Popular reformers such as Martin Luther, Ulrich Zwingli, and John Calvin are considered magisterial reformers because their movements of reform were supported by the magistrates or ruling authorities.
The Radical Reformation, however, believed that the church should not be supported by, connected to, or in subservience to the state. This belief on authority was not the only difference. As the name suggests, they had a different belief on the doctrine of baptism. The word Anabaptist literally means rebaptism. They rejected the doctrine of infant baptism and believed that baptism is a decision that needs to be made by individual personal conviction and surrender. And so they sought to be baptized again, a decision that brought much controversy and persecution from both Catholics and Protestants. Throughout the 16th century, the movement would spread around Europe to Holland, parts of Germany, Strasbourg, and here in Switzerland. They believed that the Reformation had not gone far enough, and that some of the reformers, such as Zwingli, had compromised in their beliefs in order to gain favor with the state. They believed they needed to go all the way, and although they believed in justification by faith, they aimed to live a life of high moral standard, demonstrating their good works. It's hard to pinpoint a solitary founder or a singular leader from the early days, but one name that stands out is Felix Manz. He was born here in Zurich and became a follower of Zwingli, but after 1523, they believed that Zwingli's plans for reform had been compromised with the city council. A public disputation was held in 1525, and Manz and Groebels, amongst others, tried to defend their position, and some parents refused to have their children baptized, but the council declared Zwingli the victor. This led to some making a break with Zwingli and the council, and the movement for radical reform spread rapidly. Mainz was an early leader in it and preached enthusiastically for the next 2 years as an evangelist. Although he was arrested several times, his life was never in danger until after the 7th of March 1526, when the Zurich Council passed an edict making adult rebaptism punishable by drowning. He was arrested again, and on the 5th of January 1527, Mainz became the first casualty of this edict and the first Swiss Anabaptist to be martyred at the hands of other Protestants. He was taken by boat to a spot just behind me on the River Limmat. His hands were bound and pulled behind his knees, and then he was cruelly executed by drowning. Many others would suffer the same fate, and their witness and stories would inspire other Christians to stand firm for their faith. The death of these Anabaptists clearly illustrates that persecution wasn't just a Catholic to Protestant thing. Protestants were not immune from the cancer of persecution. Wherever there is a spirit of control and an inability to appreciate others' beliefs, persecution will eventually follow. Men such as Felix made a stand for their faith and died holding their convictions strong. May we also stand for the truth as these believers did in the past, and may we also be gracious to others if we are in a position of leadership or authority, recognizing that God expects everyone to follow Him according to their own convictions. Since ang topic po natin kanina ay tungkol sa importance ng community, for the next 1 minute or 2 minutes, ibahagi po natin sa ating katabi kung paano nangusap ang Diyos sa atin sa pamagitan po ng mensahe na ating napakinggan. Sige po, find a partner and just share ano yung pinaka life-changing for you sa message na ating napakinggan. May gusto ka bang baguhin sa sarili mo? Share mo rin sa iyong katabi. Ano yung mga insights na napulot mo ngayong umaga?
Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Handa po natin ang tinapay at inumin para po sa celebration ng Lord's Supper. The table of the Lord is open to all. Bawat isa ay pwedeng lumapit sa Kanya sa banal na hapag. Ang hawak po nating tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo na ibinigay niya sa krus para po sa ating kaligtasan. Siyang spotless Lamb of God na nag-alis ng ating mga karamihan. At ngayon kinikilala tayo ng Diyos na matuwid dahil sa handog ni Kristo. Tanggapin po natin ang tinapay. Ang hawak po nating inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo na naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. The Word of God says, without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Dahil po sa kanyang dugo, nahugasan tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin po natin ang inumin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yan, hello. Hello po sa inyong lahat at magandang umaga po sa ating Panginoon. Napakasarap pong pakinggan. Marami tayong natutunan dito sa preaching ni Pastor. Lalo-lalo na rin ako. Naliwanagan yung ang sarap pakinggan. At tunay na talagang kailangan tayong magsaliksik sa ating Biblia. Magbasa tayo ng Biblia natin. Bagamat nakakarinig tayo, nakakapakinig ng Word of God, yun nga sa sinasabi ni Pastor na kailangan mapasa rin natin, tignan rin natin kung yung pinapakinggan natin, pinapanood natin ay nandoon talaga akma sa Biblia para hindi tayo malihis ng landas. Yun, unang-una yun, talagang the best. Siguro naman tayong lahat may Biblia na tayo sa ating bahay. Kaya salamat sa Panginoon. At ang sentro ng Biblia talaga yung ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Yan, dako naman po tayo sa ating covenant. Sabay-sabay po natin bigkasin ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Pwede na po tayong umupo. Meron po bang bagong atin po ngayong araw na ito sa ating church? Kung meron po, pwede po bang tumayo? Yan. Wala po, sige po. Dako na po tayo sa ating announcement. Para naman po sa ating Tuesday, tuwing Tuesday po ito ginaganap tuwing 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Ito yung basic theology, ito yung isang pag-aaral po. Lahat po ay ina-encourage po tayo umattend sa ating covenant tuwing Tuesday. At para naman po sa ating Sunday school, ito po ay ginaganap tuwing Sunday, alas 9 ng umaga hanggang 11 a.m. Ito po ay open para sa mga edad na 3 to 12 years old. Encourage po natin yung ating mga anak para po matuto po sila habang bata pa ng Word of God. At para naman po sa ating youth, meron po silang weekly youth fellowship every Saturdays. Ito po ay tuwing alas 5 hanggang alas 7 ng gabi via Zoom. At para naman po sa ating worship service, dalawa pong service, meron po tayo sa umaga tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At para naman po sa ating gabi, sa second po natin, meron po tayong fellowship gabi tuwing alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Para naman po sa ating prayer meeting, yan po
ating simbahan, no? At yung pong guide, pwede po natin makita sa ating FB group at saka doon po sa mga message po ni Pastor sa ating GC. At para naman po sa ating praise and worship team is in need, instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. Kung interesado po kayo, pwede po kayo magsabi sa mga usher worker, kay Pastor, at pwede po kayo magpa-lista po sa ating mga usher doon po sa registration. At para po na sa ating third General Assembly of the Filipino Baptist Network, Gospel Ship, Anabaptist Churches, meron po tayong event po sa February 11, Saturday po. Ito po ay February 1, sorry, alam mo naman. February 1, sa Saturday na po to, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya pwede po tayo mag-attend. At para naman po sa February 2, ito po ay Sunday, wala po tayong worship service sa umaga. Ito po ay gaganapin sa CCT sa alas 2 ng hapon hanggang alas 5 sa CCT Tagaytay Retreat and Training Center Philippines. Kaya meron po tayong mga guest speaker dyan. At lahat po tayo encourage na umatin po. Yun po, wala na po tayo sa gabi na worship service. Isa na lang po. Sama-sama po tayo sa Sunday. Yan. Okay na po. At para naman po mamaya, pwede po ba bago tayo umalis, meron po tayong picture taking po sa baba. Kaano po tayo. Thank you. Para naman po sa ating exhortation, tawagin po si Sister Anne. Purihin ng Diyos, no? Ito na po yung ating exciting part, na tayo ay magbibigay. Masaya po ba ang lahat? Amen! So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ay, ang hinang magsipalakpak. Radikal ba kayo? Amen! So, radikal na tayo. Dahil si Kristo po ang ating sentro, no? So, babasahin ko lang po yung isinulat na ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, talatang 20, 32 hanggang 35. Sabi po dito, at ngayon ipinagkatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang nilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Hindi ko hinahangad ang inyong mga kayamanan at mga damit. Alam ninyong nagtrabaho ako para matustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ginagawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So napakaganda po, no? Ito po ay isang pagpapatunay na talaga pong ganito po ang buhay ng mga radikal. So tayo po ay Anabaptist, no? Bilang tayo sa pamilyang ito. Makikita po natin na ang salita talaga ng ating Panginoon na mayroon na tayo, lahat po dito na nandito ngayon, no? Kasi wala tayong newcomer, no? Ibig sabihin, mga tayo po ay itinuring na ng Panginoon na Kanyang anak, no? At talaga tayo ay lahat po ay tagapagmana ng Kanyang mga biyaya, no? At hindi niya tayo pababayaan, no? Kaya sabi nga, lagi po nating alalahanin ang sinabi po ng ating Panginoon, na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang dama po ba tayong magbigay? Amen. So itaas na po natin yung ating mga pusang kaloob para po sa ating Panginoon, no? Atin po itong ipapanalangin. Tayo po tumungo, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil sa oras na ito ay
ay binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagbigay dahil ikaw din ang nagbigay nito sa amin. At tunay nga sa katapatan mo, Panginoon, ay binigyan mo kami ng puntos upang makaipon kami ng mga kayamanan sa langit. Nawa nga po, Panginoon, itong aming mga kusang loob ay iyong tanggapin at kami po, Panginoon, ay tunay na magiging mga anak mo na tapat na sumusunod sa iyo. Salamat, Panginoon. Alam po namin na ito po ay gagamitin mo upang ang iyong mga anak na tinawag mo pa ay tunay na maibalik sa iyong paanan, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay masayang magbigay. Surrounds and my heart grows kanina, kung gusto po ninyo dumalo sa ating conference this Saturday, mag-message lang po kayo kay Sister Juliet. Pwede din po kayo mag-message sa akin para maitalangin yung pangalan sa official list ng mga pupunta. At nais ko pong ibalita na mag-lead ng worship sa gawain niya ng ating worship team. Kaya purihin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi po nagkakamali, nasa 20 churches na po ang nagpalista, kaya iba't ibang mga Kristiyano makakasama natin. At nais ko rin pong ulitin na this coming Sunday, wala po tayong worship service dito. Doon na kayo pupunta sa CCT, hindi po dito sa college ha, kasi may CCT rin dito. CCT near Picnic Grove, Tagaytay. Okay, doon po tayo. 2 p.m. to 5 p.m. doon na po tayo mag-worship service kasama ang 11 churches. Kaya it will be a time of worshiping and glorifying our God together as one body of Christ. Manalangin po tayo. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Amen. See you next Sunday. God bless you.